Ibigin ang kaaway. Ganito po ang nilalaman ng ating panalaklat. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niyang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niyang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo, ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin yun ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ito ho yung nilalaman ho ng ibigin ng kaaway. Dito ho'y sinasabi ho rito na ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, at ang sabi rito ay upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Bay dito sa kalakaran ng mundo, mga giliw namin tagapakinig, yung sinasabi hong ibigin ang inyong mga kaaway, talaga hong parang napakahirap ho ito Ibigin ang inyong mga kaaway, pagkatapos idadalangin pa ninyo yung mga umuusig sa inyo. Abay hindi naglalaro sa isip ng tao sa mundo. Kapag ka iki inuusig at iki maraming kaaway, ang gusto mo iki makaganti. Pero dito ho sa aral na ito, na nasa ating panalaklat ay iba ho ang gustong ipakahulugan ho ng ating Panginoon. At ito ho ang nararapat. Dapat ho'y maganap ito at magawa ng tao sapagkat ito ho ang aral. Ano ho inyo nakita rito, Kuya Joe? Mga kapatnubay, ibigin ang kaaway. Ayon po sa ating Panginoon, huwag magtanim ng galit sa ating kapatid o sa ating kapwa. Ano man po ang naging pagkakasala sa atin, dapat tayo mapagpatawad sa mga nagkasala sa atin upang maging ganap, nakarapat-dapat na maging tunay na anak ng Diyos. Ayun, biro mo yan. Ay, bay, simple-simple yung kay Kuya John na yun. Maging ganap talaga tayo. Para tayo ay yung aral masunod natin at yung aral na yon na ibinibigay sa atin ng Diyos ay nasa ating puso. Ay dito nga, kasama rito yung binibiro mo. Totoo naman ito Di ba, Kuya Joe? Kuya Bert? Yung araw naman, hindi naman pinasisikat nga talaga sa mga banal lamang Lahat tayo nasisikatan ng araw. Ay di niyo. Pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Walang sinisino ang Diyos. Lahat. Kay makasalanan ka, kay banal ka, parehas ang pagtingin sa iyo ng Diyos. Pero yung sinasabi dito, na idalangin ang iyong kaaway, ibigin nyo ang inyong mga kaaway, idalangin ang mga umuusig sa inyo. Sa palagay mo ba, Kuya Ben, ito'y magagawa kaya ng tao? Ano sa palagay mo? Alam niyo po, ang pinakamahirap na gawin ng tao ay yun ngang magpatawad lalong-lalo na sa kanyang kaaway. Kaya kung makikita natin, ito yung isang tagubili ng ating Panginoong Hesus o tagubili ng Diyos na magampanan natin. Bakit kaya ito ay itinagubili niya at sinabi pa niya? Una, doon pa lang sa paglalang ng tao, alam ng Diyos na magiging makasalanan ang tao. Alam ng Diyos na makagagawa ng mga mali ang tao. Subalit ginawa pa rin niya, binuo pa rin. Sa kanyang kapangyarihan, alam niyang magiging kaganapan. Alam niya kung paano magkakamali ang tao. Pero
nagdesisyon siya na gawin pa rin at ipagpatuloy. Sa panahon ni Jesus, dumating siya dito sa mundo na hindi rin niya pinipili, hindi niya tiningnan kung sino ang banal, kung sino ang makasalanan na kanyang ililigtas. Pangkalahatan ang kanyang pagtingin. Hindi po lamang yung kung sino lamang yung nananampalataya ang binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Hindi lamang yung mga taong kumikilala sa Diyos ang binibigyan niya niyang pagkakataon. Balikan ko po ulit. Bakit nilalang ng Diyos ang tao? Upang makabahagi niya. Upang makasama niya. Upang mayroong gumanap sa mga bagay-bagay na ninanais niya para sa daigdig na ito. Ginawa naman ni Jesus ang pagliligtas upang makasama niya sa piling ng Ama. Ang mga tao, maging makasalanan man o maging banal, kaya't hindi niya pinili ang sinuman para lamang dalhin sa Ama. Kaya kung makikita po natin sa huli, ano ang sabi dito? Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong Amang nasa langit. Ano yung ganap? Yung ganap, yung pagsunod sa ating Diyos, yung pagkilala natin sa Kanya, sa Kanyang mga ginawa, na hindi may tinitingnan, pantay-pantay. Maging sino ka man, maging anuman ang iyong itsura, anuman ang iyong kalalagayan, kung maging mahirap ka man, maging mayaman ka man, ang pag-ibig niya ay sagana sa bawat isa. So ito yung gusto niyang mangyari. Sapagkat kung gusto mong sumunod sa ating Panginoong Hesus, matuto ka rin magpatawad, matuto ka rin makipag-reconcile, matuto ka rin tumingin sa iyong kapwa na yung pagkakamali at pagkakasala ay hindi tinitingnan ng ating Panginoon, bagkus ang kanyang tinitingnan ang iyong pagbangon at pagbabalik loob sa Kanya. At ito rin sanang makita ng isang tao na pinagkasalaan. Kung ako'y nagkasala sa isang tao, kung makikita lamang niya na ako ay nakikipag-reconcile, na bumabalik sa Kanya, nagbabalik loob, magiging payapa ang aming pagiging magkaibigan. Muli kaming magkakaroon ng isang banal na pagsasamahan. Subalit kung walang pagpapatawad, walang pag-ibig at walang pagmamahal, mananatili kami kapwa sa kasalanan. Amen. Yan ang paliwanag naman ni Kuya Ben tungkol dito sa ibigin ang kaaway. Kuya Bert, nakikita ho natin dito sa ibigin ng kaaway sa huling bahaging ito ng Mateo na yun hong pagiging ganap. Maging ganap gaya ng inyong Amang nasa langit. Ito ho ba'y sa palagay ninyo makagawa ng isang tao dito sa daigdig na ito na narito tayo sa mundong ito? Ang pagiging isang ganap. Ano nakikita nyo rito? Alam mo, Kuya Min, sa tanong mong yan karamihan na sasabi natin ako'y hindi perfecto. Lagi natin sinasabi yun. Kaya, parang sinasabi ng bawat isa sa atin na bumibigkas nito'y Parang hindi kasalanan ang magkasala. Hindi perfecto Pero katulad ng tinanong mo, tayo'y dapat maging ganap. Paano ba ang naging ganap? Katulad ng ipinaliwanag ng iyong binasa. Ang Panginoon ay hindi tumitingin kung sino. Hindi siya sumisino. Mahal niya ang lahat, maging ito'y makasalanan. At banal. Gayon din, noong mga panahon na yon, ay meron silang kasabihan at sinusunod ang kasabihan ito. Kung sino lamang ang kaibigan, ay siya lamang ang mamahalin. Gayon din ngayon Karamihan ganon. Pagkaibigan,
Kaibigan. Mahal na mahal niya. Pero pagkaaway, ay kaaway niya. Pero dito, hindi. Ipinakita ng Panginoon kung ang iibig